Kumusta? Tara, may sisilipin tayong isang medyo nakakagulat na kwento na daling mismo kay Jesus. Tungkol to sa kung paano natin dapat gamitin yung mga regalong natatanggap natin. Game na? Isipin mo nga, paano kung may magic box ka na hindi nauubusan ng laman? Wow, itatago mo ba yon para sa'yo lang? O ipapamahagi mo sa iba? Tandaan mo yung tanong na yan habang pinapakinggan natin tong kwento. Okay, simulan na natin. Ang bida sa kwento natin ay isang mayamang amo at yung katiwala niya na, nako, malapit na magkaproblema. So, nagsimula ang lahat nung nahuli ng amo na yung katiwala niya, hindi pala tapat, sinasayang lang yung mga ari-arian niya. Kaya ayun, sinabihan siya, "You're fired!" Nako po, dito na nagpanik yung katiwala. Sabi niya sa sarili niya, ano nang gagawin ko? Paano na ako mabubuhay? Kasi diba, parang wala siyang ibang alam na trabaho. Pero, biglang may nag-spark sa isip niya. Dito na pumasok yung pagiging tuso o wise niya. Nakaisip siya ng isang plano para masigurado yung future niya. Ano kaya yon? Ang galing ng diskarte niya, no? Ginamit niya yung natitirang panahon niya sa trabaho para kausapin yung mga may utang sa amo niya. Binawasan niya yung mga utang nila para, in return, maging kaibigan niya sila at may tatakbuhan siya kapag wala na siyang trabaho. Clever! Eto na, dito sa part na to, medyo nakakalito. Pakinggan niyo mabuti kung ano ang nangyari pagkatapos. Teka, ano daw? Pinuri? Tama ba yung narinig ko? Pinuri ng amo yung katiwala na, hello, nandaya sa kanya? Bakit kaya? Hindi ba dapat nagalit siya? Yan mismo yung tanong na pumapasok sa isip natin, di ba? Paanong pupurihin mo yung taong nanloko sa'yo? Parang may mali. Okay, sige, isolve natin tong puzzle na to. Kasi hindi naman tayo tinuturuan ni Jesus na maging mandaraya. May mas malalim siyang gustong ituro sa atin dito. Unang-una, para malinaw sa lahat, hindi yung pandaraya o yung pagiging dishonest niya ang pinuri. Hindi yun yung point. So, ano ang pinuri? Simple lang. Ang pinuri ng amo ay yung pagiging wise at madiskarte ng katiwala. Ginamit niya kung anong meron siya sa ngayon para paghandaan yung future niya. Nakita ng amo yung galing niya sa pag-isip para sa kinabukasan. At dito na pumapasok yung totoong aral. Ang sinasabi ni Jesus, kung yung katiwalang yon, ganun kaseryoso sa paghanda para sa buhay niya dito sa lupa, dapat tayo mas seryosohin pa natin yung paghahanda para sa ating buhay na walang hanggan. So paano natin gagawin yon? Ano ba ang ibig sabihin ng paghahanda para sa ating walang hanggang hinaharap? Alam nyo, sa kwentong ito, parang tayo rin yung katiwala. Kasi tayong lahat, pinagkatiwalaan ng Diyos ng napakaraming mahalagang regalo. At ano-ano ba itong mga kayamanan na to? Hindi lang pera ha, kasama dyan yung oras natin, yung mga talento natin, galing mo bang kumanta o mag-drawing, pati yung mga gamit natin, at syempre yung kakayahan nating magmahal at maging mabait. Dito na papasok yung pagiging wise sa tamang paraan. Pwede nating gamitin lahat ng regalong yan, hindi lang para sa sarili nating saya, kundi para sa iba. Para tulungan yung mga nangangailangan. Yung mga simpleng bagay tulad ng pag-share ng pagkain, pagbigay ng lumang damit na kasya pa, o kahit simpleng pakikipag-usap lang sa isang taong malungkot. Isipin niyo na lang na parang ganito. Bawat kabutihang ginagawa mo dito sa lupa, para kang nagpapadala ng isang treasure box sa langit ha. Isang investment para sa forever home natin. Ang galing, di ba? Pero teka, hindi lang yun tungkol sa kayamanan. Sabi ni Jesus, may mas mahalaga pa tayong makukuha kapag ginawa natin to. Kasi kapag ginagamit natin yung mga regalo sa atin para mapasaya yung ibang tao, hindi lang natin sila tinutulungan, nagiging kaibigan din natin sila. Ito mismo yung sinabi ni Jesus. Gamitin daw natin yung mga bagay dito sa mundo para magkaroon ng mga kaibigan, para pagdating ng araw, may sasalubong sa atin doon sa ating tahanan sa langit. Ang ganda, no? Ang ibig sabihin yan, yung mga taong natulungan mo dito, yung binigyan mo ng pagkain, yung dinamayan mo nung malungkot siya, sila mismo yung sasalubong sa'yo sa langit. Sila yung magiging forever friends natin doon. Kaya ang challenge para sa atin ngayon ay ito. Isip ka ng isang tao. Isang tao lang na pwede mong tulungan. Kahit sa napakasimpleng paraan. Yan ang simula ng pagiging isang wais na katiwala at pag-iipon ng mga kayamanan at kaibigan sa langit. Sino kaya yung una mong tutulungan?